Naglabas ng pahayag ang Iran ukol sa pag-atake sa kanilang planta ng nuklear na kuryente matapos banta ni Donald Trump na atakihin ang mga planta ng kuryente kung hindi sila papayag sa kasunduan at bubuksan ang Strait of Hormuz. Noong Sabado, Abril 4, iniulat ng pambansang media sa Iran na tinamaan ng projectile ang bakod ng planta ng nuklear na kuryente sa Bushehr kung saan may mga Ruso na nagtatrabaho. At ang mga Ruso na yon ay dali-daling tumakbo palayo ron sa sobrang bilis ng takbo nila. Sa Iran, isinangkot na nila ang Ukraine sa pag-atake at inihambing ang sitwasyon sa Zaporizhia Nuclear Power Plant na inukupan ng mga Ruso sa sitwasyon sa paligid ng Bushehr Nuclear Power Plant. Sa Kremlin, sinasabi nilang ang pag-atakeng ito ay isang malaking mansa sa reputasyon ng Estados Unidos at Israel. Sa Tehran, nagbanta sila ng nuclear apocalypse sa mga bansa sa rehiyon kung magpapatuloy ang pag-atake ng Estados Unidos sa mga power plant. Lumabas na ang detalye tungkol sa kamakailang pag-atake ng Estados Unidos sa isang estratehikong tulay malapit sa Tehran, pinakamalaki sa gitnang silangan. Ang pangalan ko ay Alexei Petchi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin yon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, anumang bayad na membership, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, o kaya ay iscan ang QR code. Makikita ninyo sa screen, lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Tulad ng natatandaan ninyo, nagbanta noon si Donald Trump na kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan at hindi bubuksan ang Strait of Hormuz, aatakihin ng Amerika ang mga planta ng kuryente ng Iran. At ngayon, inanunsyo ng mga autoridad at ng mga pambansang media ng Iran noong Sabado, ika-4 ng Abril, na may tumamang projectile sa bakod ng planta ng nuklear na kuryente sa Bushehr. Batay sa ulat, namatay ang isang Iranian na security personnel sa pag-atake. Nasira ng shrapnel at pagsabog ang isang gusali sa planta ng nuklear na kuryente pero hindi naapektuhan ang mga pangunahing bahagi ng istasyon. Ayon sa Pandaigdigang Ahensya para sa Enerhiyang Atomika, nakatanggap sila ng abiso mula sa mga autoridad ng Iran tungkol sa insidente. Walang naitalang pagtaas ng antas ng radyasyon matapos ang umano'y pag-atake ayon sa IAEA. Ipinahayag ni Direktor General Rafael Grossi ng ahensya ang matinding pag-aalala niya. Nanawagan siya ng matinding pagpipigil ng militar para maiwasan ang panganib na aksidenteng nuklear. Binigyang diin niya na ang mga pasilidad ng nuclear power plant at ang mga kalapit na lugar ay hindi dapat sa anumang paraan mapasailalim sa mga pag-atake. Mahalagang banggitin dito na ang Bushehr, na tanging nuclear power plant ng Iran, ay matatagpuan mga 760 kilometro sa timog ng Tehran. Sa kasalukuyan, ang kumpanyang pag-aari ng estado ng Russia na Rosatom ay nagtatayo sa pasilidad na ito. At ayon na rin sa pahayag ng Rosatom, matapos ang pag-atake, nagsimula ng ilikas ang mga empleyadong Ruso mula sa teritoryo ng nuclear power plant. Sunod, babasahin nila ang pahayag ni Rosatom Chief Likachev. 20 minuto matapos ang hindi ka nais-nais na pag-atake, umalis ang mga boss mula Bushehr patungong hangganan ng Iran at Armenia. 178 katao, kung magiging eksakto tayo, ito ang pinakamalaking paglikas. Sa madaling salita, halos 200 Ruso at mabilis silang umalis mula sa Iran. Sa totoo lang, pag-uusapan din natin dito sa YouTube channel na ito ang Armenia kung saan papunta ang mga Rusong ito mamaya. Sa totoo lang, pinalayas ng Yerevan si Vladimir Putin at pati na rin ang mga barbarong Rusong ito na mahirap maisip na mangyayari pa nung 1 taon lang. Pero balik tayo sa Iran. Sabi ng mga autoridad sa Tehran, ika-4 na beses nang inatake ang lugar malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant mula na magsimula ang digmaan ng US at Israel. Ngayon, idinawit ng Iran ang Ukraine sa pag-atake at nagbanta rin sa mga kapitbahay nila sa Persian Gulf. Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na ang posibleng radioactive fallout mula sa Bushehr Nuclear Power Plant na matatagpuan sa baybayin ng Persian Gulf ay maaring magbanta sa buhay sa mga bansa sa riyon. Binatikos din ni Araghchi ang pananahimik ng pandaigdigang komunidad sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Bushehr Nuclear Power Plant at petrochemical facilities. Ну и тут же Аракчи лживо абсолютно. Sinabi ni Araghchi na di umano'y inatake ng Ukraine ang sarili nitong Zaporizhia Nuclear Power Plant ng Ukraine na sinakop ng mga mabangis na Ruso. Narito ang CP.
Naalala mo ba ang reaksyon ng kanluran sa mga kaganapan sa paligid ng Zaporizhia Nuclear Power Plant sa Ukraine? 4 na ulit binomba ng Israel at Estados Unidos ang Bushehr planta namin. Hindi sa Tehran kundi sa mga kabisera ng Konseho ng Kooperasyon ng mga Estadong Arabo sa Persian Gulf, magwawakas ng buhay ang radioactive fallout. Ang mga pag-atake sa sektor ng petrochemical ng Iran ay malinaw ring nagpapakita ng tunay na layunin ng mga aksyong ito. Ano ang ibig sabihin ng mga pag-atake ng Iran sa mga kalapit na bansa, lalo na sa sektor ng petrochemical at gas? At syempre, agad ding nagbukas ng bibig ang mga Ruso, saan ba naman sila mawawala, laging isinusuksok ang kanilang ilong kahit saan, hinihingi man o hindi. At meron sa Russia na tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na si Mashka Zakharova. Oo, siya nga, yung hindi natutuyuan sa alak. Kaibigan siya ni Dmytro Medvedev. Sinabi ni Mashka Zakharova na ang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran ay magiging permanenteng dungis sa reputasyon ng mga nagpapaputok ng missile sa Bushehr at iba pang pasilidad ng Iran. Ayon sa kanya, tuluyang binura ng Israel at Estados Unidos ang dati nilang reputasyon sa larangan ng nuclear non-proliferation at inamin nilang hindi nila kinikilala ang anumang mga patakaran at limitasyon. Ayon kay Mashka Zakharova, dadawin ng Russia ang lahat ng makakaya nito upang mapansin ng pandaigdigang komunidad kung paano ang sitwasyon sa Bushehr Nuclear Power Plant ay papalapit na sa mapanganib na hangganan. Sa ganitong antas ng iro niya, sinasabi ng Russia na magsisikap sila para sa pandaigdigang komunidad tungkol sa nuclear power plant, samantalang sila rin ay bumobomba ng sibilyang infrastruktura sa Ukraine, kabilang ang ospital, daycare, paaralan at maternity hospital. Habang lumalapit sa pinakamapanganib na hangganan, naglalakas loob pa ang mga Ruso na magsalita tungkol sa internasyonal na batas at reputasyon. Ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa reputasyon? Narito ang dalawang salita, Ruso at reputasyon. Pareho, tila nagsisimula sa R. Paalala ko lang, noong Huwebes pa lang unang inatake ng mga sundalong Amerikano ang malaking sibilyang infrastruktura ng Iran. Matapos bantaan ni Trump sa kanyang talumpate na ibabalik ang Iran sa panahon ng bato. США, напомню, в частности, атаковали мост. Magsasagawa ang Russia ng hakbang para igiit ng pag-atake sa tulay ay para sa layuning militar upang pigilan ang pagdadala ng armas ng armadong Persa ng Iran doon. Iniulat ng mga media ng Estado ng Iran na may 8 na namatay at 75 na nasugatan. Nag-post agad si Trump sa social media, sinabing lalong nagiging delikado ang sitwasyon sa nuclear power plant. Снова. Ирану пора заключить сделку, пока не поздно, ведь от того, что еще могло бы стать великой страной, Dito ko lang idadagdag na ang tulay B1 ay naguugnay sa Tehran at sa kalapit na bayan ng Karadza. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos, inatake ang tulay dahil ginagamit ito ng armadong puwersa ng Iran sa lihim na pagdadala ng mga missile at bahagi mula Tehran patungong mga launch site sa kanlurang Iran. Bilang tugon, sinabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na ang Rusya ay magsasagawa ng mga hakbang upang hikayati ng pandaigdigang komunidad na bigyang pansin ang mga pahayag ng Israel. Ang sitwasyon, gaya ng makikita sa video ng mismong pag-atake sa tulay, ay lalong nagiging delikado. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link nito ay nasa description ng video na ito. Nasa description din ang lahat ng paraan kung paano ninyo maaaring suportahan ang channel na ito sa YouTube. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.